Topic natin ngayong araw na ito ay ano ang gagawin mo kapag meron kang kaba or anxiety ngayong pandemya. Or ano naman ang sasabihin mo sa mga taong ninenerbiyos at yung mga bagay na hindi mo pala dapat sinasabi. Kasi nga maraming lumalapit sa amin, nagtatanong, nagkaroon daw sila ng kaba, nerbiyos, anxiety, may konting depression ngayong pandemya. So tayo na kasama sa bahay ng isang taong may ganito, ano ba yung titingnan natin sa kanila? Ano ba yung sasabihin natin sa kanila? At saka ano yung mga ayaw nilang marinig? So magbibigay po ako ng mga tips. Una sa lahat, ano ba ang sintomas? Kung ang isang tao ay may anxiety, kaba, o ninenerbiyos. Makikita nyo, medyo parang nasusuka sila or maaring nararamdaman nyo to. Parang medyo nasusuka, hindi matunawan, tapos nagpapawis yung kamay, yung noo, sa may kilikili, hinahabol yung paghinga. Yung iba nga sinasabi, hirap silang huminga. O kaya naman, minsan sasabihin, masakit yung kanilang dibdib. Parang hindi makalunok, nabubulunan, o minsan naman tuyong-tuyo yung bibig. Minsan nga nangingitim yung bibig nila. Parang namamanhid o naninigas ang kanilang mga muscle. Parang mahihilo, matutumba, nanlalambot. Lagi rin sinasabi ng mga taong may kaba, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, tapos nagkakaroon sila ng skin rashes. Nanginginig, parang giniginaw, pero minsan naman ang init-init, parang nagkaroon sila ng hot flashes. Kinikilabutan, hindi makatulog, basta nandun yung takot at higit sa lahat sasabihin nila, dalahin nyo ako sa ER. So parang laging gustong magpadala sa emergency room. So may takot, may lungkot, may galit. So may mga tao may pinagdadaanan pala kaya sila nagagalit sa ibang tao. So dapat tignan rin muna natin yung angle na yon. Frustrated at nagpa-panic attack nga. Walang gana kumain, walang interes sa anumang bagay, walang energy, hindi makakonsentrate, tapos yung mga physical na sinasabi ko, yung masakit, parang iba't ibang sakit yung nararamdaman nila. Ngayon, kung nakita nyo, napansin nyo ito sa mga kasama nyo sa bahay o kaibigan, ano yung mga hindi nyo pwedeng sabihin? Kasi baka meron silang anxiety na eh. Minsan, sasabihin nyo, kalma ka lang, huwag nga nating sasabihin yon. Hindi nga nila magawa eh. So, pag sinasabi natin to, lalo lang silang mapapahiya. Tapos, mas feeling nila, nag-iisa sila. Tapos, minsan sasabihin pa natin, huwag mong isipin yan, hindi totoo yan. O kaya, mag-isip ka lang ng positibo. O, alamin mo yung nararamdaman mo. Isipin mo na baka blessings yan. O yung nangyayari sa'yo, mas malala pa sa ibang tao. Or kaya mo yan. Hindi nga nila magawa eh. Ito naman ang sasabihin natin sa mga taong ninenerbiyos na. Nandito ako, pwede akong makinig sa iyo. Pwede akong magstay or samahan ka. Ito yung mga gusto nilang marinig. O kaya naman, paano akong makakatulong sa iyo? Andito ako, sorry, meron kang nararamdaman. Or pwede mo rin sabihin, pwede mong ikwento ano yung nararamdaman mo. Kwento mo sa akin. Gusto mo ba maglakad-lakad tayo or lumabas tayo sandali? Or kaya naman, i-text mo, dadalhan kita ng pagkain kasi kailangan mo ng masustansyang pagkain. O kaya naman, salamat sa pag-share mo ng mga nararamdaman mo para mas maintindihan kita. At higit sa lahat, pwede mo sabihin, pwede kang humingi ng tulong sa isang psychologist or psychiatrist. Hindi ito ibig sabihin na mahina ka, pero sign ito ng strength. Sign ito ng lakas yung paghingi ng tulong. Tapos, bigyan mo ng listahan or pwede mong i-appointment sa isang psychologist or psychiatrist para matulungan yung mga taong may anxiety. Kasi, syempre, yung mga specialist, mas alam nila
paano gamutin ito. Ano pa yung mga iba kong tips para sa mga taong may anxiety, yung nakakaramdam ng anxiety or depression, or kung kayo naman ho yung kasama sa bahay, ito yung mga pwede nyong itulong or ipagawa sa kanila. Number 1, pwede din silang magbasa-basa ng kanilang sakit. Pero ililimit lamang sa 15 minutes. So sandali lang, wag very obsessed dun sa inyong mga sakit. Kasi ngayon nga nagkaroon ng pandemic, ang daming maaring na COVID o kaya naman na dengue or may mga iba pang sakit na lalo silang ninervyos kasi hindi nga sila makapatingin. So hindi nila alam paano magpapatingin. Meron din mga sinasabing coronavirus anxiety, natatakot magkaroon ng virus. So ito yung mga umpisang gagawin. Huwag ma-obsess dun sa sakit. 15 minutes lang ang i-google kada araw sa pag-aaral ng inyong nararamdaman. Number 2, pwede nyong i-focus sa isang bagay na gagawain, yung inyong energies. Halimbawa, yung mga nakakatulong sa virus, for example, pwedeng maghugas ka ng kamay, magsuot ng mask, gumamit ng hand sanitizer, magmask, tamang pagkain, at matulog ng matagal. Number 3, yung deep breathing exercise, yung matagal na paghinga. So ito, malaking tulong po ito sa mga ninenervyos talaga, lalo na doon sa mga may panic disorder. So, umupo po sa isang tabi, pwedeng umupo, pwedeng humiga, tapos ipatong ang kamay dun sa may tiyan, relax, umisip ng magandang bagay, tapos ganito po yung tamang paghinga. Huminga po sa ilong, inhale, pigil ng 5 segundo, tapos ilabas ang hangin in 5 seconds also. So wag mabilis yung labas ng hangin. Pwede niyo pong gawin ang process na ito in 5 minutes. So, yung mabagal na paghinga. Yun nga, hinga, tapos pigil, tapos unti-unting ilalabas. Pwede ilabas sa bibig kasi yung sa ilong nyo gagamitin yung paghinga at yung paglabas sa bibig naman. Tapos, eto pa yung mga pwede nating ipagawa sa kanila, Ehersisyo. Bakit ba mag-ehersisyo yung mga taong ninenervyos? Kasi, unang-una, mas hindi kayo mag-iisa. Mas mawawala yung pag-iisa nyo kasi may mga tao kayong makikita. Pwede sa gym or dun sa pag-exercise nyo. Halimbawa, ang napili nyo exercise paglalakad, pagja-jogging, pagga-gardening, o kahit nga sa trabahong bahay. So, mas makakakita kayo ng mga taong makakausap. Gawin nyo na itong routine. Kasi, kapag nag-ehersisyo tayo, mas tumataas yung tinatawag na phenylethylamine. Ito yung good hormones. At mas bumababa yung cortisol. Yung cortisol po, stress hormones yun So, gusto natin yung mga feel-good hormones. Tapos, nagkakaroon ka rin ng kumpiyansa sa sarili mo. Kasi, may natatapos kang gawain. Mayroon kang accomplishment, may tagumpay ka. Tapos, mas nadidistract din yung pag-iisip mo. Kasi nga, naibabaling mo sa iba. At saka, may interaction sa ibang tao. Magkaroon ng routine, yung parehong oras ng tulog, parehong oras ng gising, maligo, tamang pagkain, masustansyang pagkain. Tapos yung magkaroon din ng oras para sa hobby, sa mga arts, o kaya naman iba yung gustong gawin. Tapos mag-accomplish ng isang goal kada araw. Halimbawa, kung nagko-cross-stitch kayo, may natatapos kayo everyday. Tulog, pare-parehong oras ng tulog at saka ng gising. Kung pwede sana, maka-6 na oras na tulog kayo. Magpa-araw din ng 30 minutes. Iwas sa cellphone, 2 hours bago matulog kasi nga yung blue lights. Iwas muna sa mga kape o yung mga pangpagising. Tapos, laging may connect sa kaibigan, sa magulang. Siyempre, connect with Christ, yung faith natin, yung connection natin kay God. Tapos, kung kaya nyo pang tumulong sa ibang tao, mas mainam. So, yan ho yung mga tips natin sa mga taong may kaba o kaya naman doon sa mga taong tulungan, gustong tumulong sa mga taong may anxiety. Labanan itong sakit na ito sa pamamagitan ng mga tips na tinuro ko sa inyo. Salamat po.